Welcome back mga kabady, panibagong video tayo, panibagong upload na marireaksyonan natin. Galing ito sa live ni Dr. Love kahapon. So ngayon, titingnan natin kung ano yung mga sinasabi niya doon at bigyan natin ng opinion at reaction mga kabady. Kaya wag na nating patagalin to. Tara, let's go! So ayun mga kabady, no, may mga ilang clips, may dalawang clips ako dito galing sa live ni Dr. Love about sa pangyayari kahapon na nag-cross ang landas nila ni Kuya Miel at ni Kuya Kendred doon sa tabi ng kalsada, na kung saan ang sinasabi ng iba dito ay pagmamay-ari pa at sakop pa ng simbahan yung gutter na yun. Kaya mga kabady, papakita ko sa inyo ang clip dito ni Dr. Love. Mga galing bro, duman sila, nagkaway ako. Tanong mo. Pinakita ko sila, alam mag-iislapin ko yung bilang magkakilala, so kakaway ka. Duman sila sa Job. Oh, parang kandidato Dr. Love ah. Nakita mo lang yung sasakyan ng Kalingap. May pakaway-kaway ka pa. Putin niya mga kabady. Kumaway din ako. Habang napapalit pa siya pala. Imagine nyo yun, mga kabady. Itanong daw kay Kalingap Prab. Kasi nung nakita niya daw na dumaan, sila Kalingap Prab at si Kuya Bal, kumakaway-kaway daw. Itlog mo bugok, Dr. Love. Maniniwala na sana ako sa mga salaysay mo para lang madipinsahan sa kahihiyan yung sarili mo. Pero, mas paniniwalaan ko pa din kung ano yung meron doon sa video na nagba-viral kahapon. Sinong tanga maniniwala sa'yo? Na kung saan, araw-araw nag-live ka, tinitira mo ang Kalingap, si Kuya Vals Kalingap Prab. Hindi lang yung dalawang mag-ama yung tinitira mo, pati ang foundation, kasama pa pati ang coffee nila, ang VSM coffee nila, sinisiraan mo pa. Sinong tanga maniniwala sa'yo, Dr. Love, na nakita mo yung Kalingap, pakaway-kaway ka pa, para saan? Para ipakita at sabihin na mabait ka, na may respeto ka? Sa palagay mong yan, sa ginagawa mo dito sa social media, may pagrespeto pa ba yan? Wala ka ng respeto na sa sarili mo, sa Kalingap pa kaya, na kung saan wala ka na doon? Sinong tanga maniniwala sa'yo? Na kung saan, klarong-klaro sa mga video na nagba-viral ngayon sa pinagagawa mo, na alam mo may kaso ka na ding haharapin. Sa sobrang kakapala ng mukha mo, gusto mo pa kaming paniwalain sa ganyan mong estilo? Na kung saan, bistadong-bistado ka na? Pakaway-kaway daw siya mga kabady nung dumaan, si Kuya Bal at si Kalingap Prab. Sino ginago mo? Sarili mo mismo, inuuto mo. May isa pa mga kabaling video. Play natin to. Iniwasan ko makapanakit ng tao. Balikan natin mga kabady, ulitin natin. Pari, iniwasan ko makapanakit ng tao. Yun lang totoo. No? Kasi kung desidido ko manakit ng tao, dapat sinaktal. Ano sabi niya? Ulitin nga natin mga kabady. Pari, iniwasan ko makapanakit ng tao. Yun lang totoo. Kasi kung Maaari lang daw na umiiwas siyang makasakit ng tao. Oh, sigurado ka dyan sa sinasabi mo. Paniwala mo na ba yung mga taong nandyan na paniwala sa kadramahan mo? May pakita akong clip sa inyo mga kabady ha. Kung totoo ba talaga na umiiwas siyang makasakit ng tao. Yun ba ang sinasabi mo na umiiwas ka makapanakit ng tao? Sa ginawa mo na may hawak kang isang pang-arnis na kahoy tsaka isang panggatong na kahoy, ano ginawa mo? Di ba may paganyan-ganyan ka pa? Sa palagay mong ganyan, dyan sa video na nakarecord na kung saan nagbabiral, iwas na iwas ka pa ba dyan makapanakit ng kapwa mo? Sa palagay mong yan, hindi ka makasakit ng kapwa mo na kung saan yung asawa mo pumapagitna na pinipigilan ka na, pero tinutulak mo pa. Hindi mo nga nasaktan si Kuya Kendred at mga Kalingap na nandun nung time na yon, yung asawa mo naman nakailang beses mong pagtulak. Sige nga, Dr. Love,
Kumukuha ka na naman ng simpatya ng tao dyan para mapaniwala mo sa kadramahan mo na kung saan malinaw doon sa video kung paano mo hinahawakan yung stick ng arnis tsaka yung panggatong mo para iwas-iwas yun. Ulitin natin mga kabady. See? Magsisinungaling tong video, Dr. Love? Magsisinungaling yung video o yung bunganga mo lang talaga sadyang sinungaling sa sobrang mong kayabangan? Ano yung ginawa mo sa hawak mo kahapon na arnis? Di ba ganyan mo pa? Pasensya na, wala kasi akong stick na arnis eh. Yung sa mantika lang ginamit ko, baka sakali dumula si Dr. Love. Masyado nang makunat eh. Imagine niyo, sasabihin niya sa live niya na maaari, umiiwas siya makasakit ng tao, pero yung ginawa niya sa hawak niyang pang-arnis, ginaganyan-ganyan niya, na may kasamang gigil. Dr. Love, pasensya na, wala kong arnis para gayahin ka. Mantika lang dito sa amin, baka sakali dumulas ka nang matauhan ka. Sinasabi mo sa live mo na kung maaari, umiiwas kang makasakit sa kapwa mo, pero hindi mo iniiwasan sa pagtulak sa asawa mo na nakakasakit din sa kanya yun. Kitang-kita sa video kung ilang beses mo siya tinulak. Napaka-agresibo mo nung time na yun. Ulitin natin yung sinasabi niya mga kabady. Maaari iniiwasan kung makapanakit ang tao. No. Yun ang totoo. Kasi Yun lang, maaari makaiwas ako makasakit ng tao. Tapos, pinipigilan ka na ng asawa mo, tinutulak mo pa nga eh. Hindi ba panakit yon, Dr. Love? Ano tawag mo dun? Katulad ba ng sinasabi ni Hasa? Na pursige? Kung sa Bisaya, push? Ang lupit mo. Para lang maipakita na hindi ka talunan dito dahil hindi mo maamin-amin sa sarili mo. Sinasabi mo na kung maaari umiiwas ka na hindi makapanakit ng tao, eh ano itong ginagawa mo? Sa palagay mo yan, sa ganyan sitwasyon, hindi ka makapanakit ng tao? Na kahit asawa mo na mismo, tinutulak mo na, nasasaktan na siya, kakapiglas mo? Continue natin mga kabady yung video niya. maaari iniiwasan kung makapanakit ang tao. Yun lang ang totoo. Kasi kung desidido ko manakit ang tao, dapat sinaktan ko na sila. Kung desidido kang makapanakit, dapat sinaktan mo na sila. Kasi alam mo sa sarili mo, nadihado ka kapag sinaktan mo sila. Nagmumuka sa laki ni Kuya Miel at sa tangkad ni Kuya Kindred. Sa totoo lang, Dr. Love, sa pananaw ko, sa nakikita ko, nagmumuka kang minions na butod. Kay Kuya Kindred at kay Kuya Miel. Alam ko naman eh, na hindi mo sila masasaktan kasi dihado ka kapag sila yung inunahan mo. Makakabangon ka kaya kapag sila yung inunahan mong sinaktan? Inaakala mo ba na kapag sinaktan mo sila, magpapasakit lang sila sa'yo? Sa ganyang sitwasyon, hinihingal ka na eh. Ano pa kaya kung nabakbakan talaga ayaw pisikal? Hinihingal ka na eh. Pagod ka na. Bakit hindi mo na lang kasi aminin? Naduwag ka din. Dahil sa social media, puro kayabang, puro kapaghahamon, puro kapagbabanta. Kung saan nilapitan ka ni Kuya Mel, ano reaction mo? Hindi ako makikipag-away. Tapos sasabihin ng asawa mo, for content lang? For content pa ba yan ginagawa nyo na pangbabalahura at sinisira nyo yung dignidad ng tao? Tama pa ba yung pang-content na yan? Sa tanda-tanda nyo na yan, ang kukunat nyo na, for content lang sasabihin nyo at isasagot nyo sa tao na nasa harap nyo na? Kung desidido kang manakit talaga, doon pa lang sa paglapit ni Kuya Miel, di ba? Nagsabi na nga siya, nasampalin mo na ako, kaya dito na ako sa harap ko. Ano ginawa mo, di ba? Umatras ka, sabay sabi na hindi ako makikipag-away. Sadyang duwag ka lang talaga. Pang social media ka lang talaga, Dr. Love. Gusto ko man sanang paniwalaan yung mga statement mo sa live mo. Pero mahirap paniwalaan. Mas mapaniwalaan pa yung pangyayari sa video kung saan nag-viral ka kaysa sa mga salaysay mo dyan. Para magmumukha kang matapang. At pagmukain mong duwag yung mga taong nandyan na sa harap mo na matagal mo nang hinahamon. Real talk mga kabady. Nagmumukhang minions na butod si Dr. Love sa harap ni Kuya Kindred at ni Kuya Miel.
Nakala mo, kalaki-laking tao, katawan niya lang pala yung malapad. Tapos sasabihin mo sa live mo na kung umiiwas ka na makasakit ka ng kapwa mo. Ano klaseng pag-iisip yan, Dr. Lab? Ang tanda-tanda mo na. Maaari iniiwasan ko makapanakit ng tao. Yun lang totoo. Kasi kung desidido ko manakit ng tao, dapat sinaktan ko na sila. Iniisip ko pa rin pamilya nila at sa pagkatao nila. Totoo lang yun. Hindi yan. Ano sabi niya? Iniisip niya lang? Ano? Ulitin natin mga kabady sinabi niya. Iniisip ko pa rin pamilya nila at sa pagkatao nila. Totoo lang yun. Iniisip mo pa din yung pamilya nila tsaka yung pagkatao nila? Saan mo banda na pag-isipan yun? Dahil ba nagkaharap na kayo, saka mo naisip yan? Pero nung panahon na hinahamon mo sila at sinisira dito sa social media at gagawa ng issue para ikasira ng dignidad at moral nila, hindi mo naisip yung pamilya ng tao na sinisiraan mo na at maapektuhan din? Katulad mo may mga anak din yan, si Kuya Kindred, si Kuya Mel at ang pamilya ng matubang na yan. Kung saan na pinalagan ka sa hamon ng hamon mo dito sa social media, ngayon sasabihin mo na iniisip mo yung pamilya nila at pagkatao nila pero hindi mo iniisip nung panahon kung paano mo sila hamunin at kung paano mo sila gawa ng issue para lang may content ka. Ngayon, nagpapakita ka nang may concern ka sa mga tao na yun pagkatapos mo gaguhin, pagkatapos mo balahurain dito sa social media na kung saan marami yung nakakapanood at nakakakita kung paano mo sila ganyanin. Grabe yung kadramahan mo, Dr. Lab. Lagpas sa langit. Pakiramdam ko pati patay babangon. So kung ano yung mga sinasabi mo. Ang lupit mo, Dr. Lab, ha? Doktor ka kung tawagin pero... Iniiwasan ko makapanakit ng tao. Yun lang totoo. Kasi kung desidido ko manakit ng tao, dapat sinaktan ko na sila. Iniisip ko pa rin pamilya nila at sa pagkatao nila. Totoo lang yun. Hindi abang. Hindi yabang o sadyang nawala yung yabang mo dahil nag-cross na yung landas ninyo. Sige nga. Sa totoo lang, hindi yan yabang. Ibig sabihin na wala yung yabang mo dahil hinarap ka ng dalawa. Kalalaki mong tao pero hindi ka nagpakalalaki. Oplok din ba yung pisot mo kaya ganyan ka? Pang social media ka lang talaga? Ano ba yung ginawa mo ginawa mo kahapon nung sinugod ka ni Kuya Kindred din? Pumipiglas ka, di ba? Agresibong-agresibo ka na parang gusto mo makapanakit ng tao na hinaharangan ka na ng asawa mo, pinipigilan ka na nga, nakailang beses ka ng pagtutulak sa asawa mo. Tapos yun, sasabihin mo na umiiwas ka makapanakit ng tao, samantala yung asawa mo, tulak ka ng tulak. Tingnan mo yung reaction niya kay Buddy. Nakita niyo yun mga kabady? Nakita niyo yun? Panoorin niyo po din. Kita niyo yan mga kabady yung naging reaction niya. Tapang-tapang niyo eh. Pag ganyan. Nako, Dr. Lab. Sa sobrang mong kunat, nakakagamit na ako dito ng props ng mantika. Samahan ko pa ng suka para may asim ka pa. Grabe! Natatawa ko dito. Ang tapang-tapang niyo eh. Ang tapang-tapang niyo eh. Tapos sabay pag ganyan, no? Nako, Dr. Lab. Kulang ka na sa atensyon. Bumili ka na lang ng suka nang mainom mo. Nang magkaroon ka ng konting asim sa sarili mo. Pambihira kang tao ka. Niloloko mo yung mga taong sumusuporta at naniniwala sa iyo dyan na kung saan kitang-kita naman sa video na kung saan kung hindi din ako nakapanood ng video na yun, maniwala din sana ako sa mga salaysay mo. Pero hindi, mas makapaniwala pa yung video na nagtitrending na nagbabiral sa ginawa mo. Tapos sasabihin mo na umiiwas ka makasakit ng kapwa mo, na kung saan yung gamit mo, ginaganyan-ganyan mo pa. Ano yan? Margarette? Tapos sasabihin mo, pinagmamalaki mo at pinagmamayabang mo dyan sa social media mo na black belter ka? Black belter saan? Sa kagaguhan? Pagkakaalam ko, mga black belter, hindi ganyan yung pag-uugali. Kahit sa anong sport, hindi ganyan pag-uugali. Nasagit sa gilid yan ng kalsada, ganyan ka at maghamon ka dito sa social media.
May black belter ba na kunting kilos lang hinihingal na? Nako, Dr. Love, epekto na yan sa kakabimbang mo. Sa sobra mong pagkamanyakol, nanghihina ka na. Kung napapansin yung mga kabady kapag nagda-live siya, kung hindi tungkol sa pera ang usapin niya, bukang bibig niya bimbang. Na, nagpapahalata ka, Dr. Love. Kulang lang sa balot yan, Dr. Love. Nang tumigas-tigas ulit yung tuhod mo. Mga salaysay mo, kabaliktaran sa kung ano yung nagtitrending na video sa ginawa mo eh. How much more pa kaya kung naging ready at kung intensyon nila Kuya Kindred at Kuya Mel, yung atakihin ka dyan, hindi imposible na hindi sila nag-video agad. Pero yung nagbabiral ngayon at mga uploaded ng bawat isa kasi, kung saan nandun na sila sa exciting part. Kaya Dr. Love, hindi mo maloloko yung mga tao na inaakala mo lahat ng mga na makikinig sa'yo, mapaniwala mo. Ngayon mo pa sasabihin na iniisip mo yung pamilya at saka yung pagkatao nila pero hindi mo inisip kung paano mo sila kalad ka rin ng mga panahon na yun. Ngayon magbuat magbait-baitan ka. Magpapakita ka na may concern ka sa mga tao na yun. Paano yun, Dr. Love? Sino ba nagsulat ng script mo? Masyadong mahina. Masyadong mahina para maka-attract sa mga tao para paniwalaan ka. Sabihin mo sa scripter mo, ayus-ayusin niya sa pagsulat ng script. Nang mapaniwala niya yung mga tao na kung saan alam kung anong klaseng tao ka. Mahinang nila lang yung scripter mo na yan, Dr. Love. Mahina yung epekto sa tao kapag nag-deliver ka ng script. Hindi na uubra yung kadramahan mo sa social media batay sa kung ano yung pinapakita mo sa action mo. Sa totoo lang mga kabady, nagmumukha siyang minions na butod sa harap ni Kuya Mel at ni Kuya Kindred. Na kung saan, sinigawan mo sila Kuya Kindred at binabaan ka at nakita mong pababa sila, may kinuha ka agad sa sasakyan mo. Siyempre, nakita na nila na may hawa ka, ano gagawin nila? Magpapasakit lang sa'yo? Siyempre, kumuha din sila ng kahoy. Tama nga yung sinabi ni Kuya Kindred, mga kabady. Pakita ko sa inyo yung clip. Pakinggan natin yung naging salita ni Kuya Kindred, mga kabady. Hindi para malaki. Kasi sinigawan niya ako eh. Nagturo niya ako eh. Ang palusot na pinaway na ako. Siguro, nag-video siya. Ikaw di ako bumaba. Sabi ko, tinawad ako. Pinapaan ko siya. Sabi ni buddy mo, kala daw niya, Totoo naman kasi mga kabady, kasi si Kuya Kindred, kilala niya si Dr. Love eh. Matagal na si Dr. Love sa Kalingap. Ngayon, panay hamon niya kay Kuya Kindred sa social media. Tapos, sinisigawan niya si Kuya Kindred doon nung dumaan sa kalsada. Kung hindi nga naman talaga binabaan ni Kuya Kindred, magbe-video na yan eh. Sasabihin, duwag sila, duwag ka. So ngayon, binabaan ni Kuya Kindred, anong ginawa niya? Nung nakita niyang bumaba si Kuya Kindred, kumuha na ng kahoy doon. So ibig sabihin, may intention na siya. Kasi, nung nakita niyang bumaba si Kuya Kindred sa sasakyan, may kinuha na siya. Akala nga ng ng mga kalingap, itak yun eh. So sa ganyang sitwasyon, magpapakampante ka pa ba? Di ba kukuha ka din ng pangdepensa mo kung sakali mo pang-abot kayong dalawa? So hindi mo mabibilog yung mga tao, Dr. Love. Sadyang hindi ka lang nagpakalalaki sa kung ano yung sinisimulan mo dito sa kapwa mo sa social media. Na kung saan puro kahamon, puro kakayabangan, kung saan naharapin ka, sasagutin lang ng asawa mo, sasabihin lang ng asawa mo, puro content lang. Paano kung sa'yo gagawin yan? Gagawan niya ng kwento, kalad ka rin ka, papahiya ka dito sa social media, tapos ganyan yung gawin sa'yo, sasagutin ka din na for content lang, ano yung magiging reaction mo? Kahit ano pang pangbaliktad nyo sa katotohanan, batay doon sa mga video ngayon, hindi nyo na lilihis pa ang katotohanan sa kasinungalingan nyo. Puwera na lang. Kung yung tao maniniwala sa inyo, katulad sa inyo na sinungaling din. Kasi hindi naman kakampi dyan yung totoo sa inyo, sa kasinungalingan nyo eh. Kundi kayo mismo mga sinungaling, kayo mismo, yung mahilig gumawa ng kwento at magmayabang lang dito sa social media, kayo lang din magkakampihan at magkaisa kung ano man dyan yung gusto nyo ipalabasin. Malaking kaduwagan ang pinakita mo, Dr. Love.
napakabaliktad sa katotohanan ng pangyayari kahapon kaysa sa salaysay mo sa live mo. Talagang binabalandera mo lang na pang social media ka lang. Hindi ka nagpapakalalaki mismo sa sarili mo. Yung bayag mo, uplok din. Hanggang dyan ka lang sa social media. Kapag pinalagan ka harap-harapan, nagbumuka ka ng kawawa. Sa sobrang pagmumukha mong kawawa, nagmumukha ka ng minions na butod. So mga kabady, hanggang dito na lang yung ating reaksyon batay sa pangyayari at batay sa kung ano yung mga naging pahayag ni Dr. Love sa kanyang live kahapon. So maraming salamat mga kabady sa inyong suporta at patuloy na panonood at salamat din sa inyo sa walang sawang pakikiisa sa aking content at pag-appreciate sa aking mga pagre-react dito sa aking mga upload. At huwag kalimutan mga kabady mag-subscribe sa aking YouTube channel at huwag din kalimutan na i-hit ang notification bell para updated kayo palagi sa aking upload. At yun, sa ang sulok ng kayo ng mundo mga kabady, mag-ingat kayo. God bless at to God be the glory.